Kumusta po ang bawat isa? Welcome po kayo sa ating channel. Sa video ito ay pag-uusapan po natin ang patungkol sa buhay na walang hanggan. Sapagkat marami pa rin sa ibang tao na hindi lubos maunawaan kung ano ba ang kahulugan ng buhay na walang hanggan. At yan po sasagutin natin hindi sa ating sariling karunungan o kaalaman, sasagutin po natin ito sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang buhay na walang hanggan o tinatawag na eternal life, ito po yung buhay na walang dulo, walang hangganan, at walang katapusan. At ito po yung nagpapatuloy magpakailanman. At ito'y magkaiba sa buhay ng tao sa mundo, sapagkat ang buhay ng tao sa mundo, ito po ay maikli lamang at may katapusan. Ayon sa aklat ng Job 14:5, sa simula pa'y itinakda na ang kanyang araw at bilang na rin ang kanyang mga buwan. Nilagyan mo na siya ng hangganan na hindi niya kayang lampasan. Sinasabi po sa talatang ito na ang buhay ng tao sa mundo ay may itinakdang pasimula at hangganan dito po sa mundong ibabaw. At sinabi rin sa aklat ng Hebreo 9:27, itinakda sa tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Pagkatapos po na mamatay ang tao dito sa lupa, ang kasunod po nito ay ang paghuhukom. At dito na po papasok ang life after death. At ang isang katotohanan po nito na dapat din po nating malaman na kapag sumapit na ang kamatayan ng isang tao dito sa mundong ibabaw, ay mahihiwalay ang kanyang kaluluwa sa kanyang pisikal na katawan o lupang katawan. At ito po ay tinatawag na physical death. At hindi lang po dito nagtatapos na pagkatapos mamatay ng isang tao dito sa mundong ibabaw, ay ang kanyang kaluluwa na napahiwalay sa kanyang lupang katawan ay may panibagong destinasyon. At ang destinasyon na ito ay tiyak na papuntahan ng kanyang kaluluwa, either langit or impyerno. Sa dalawang destinasyon na yan ay parehas na pangwalang hangganan. Kaya kung tayo po'y papipiliin ay walang sinumang tao na nais pumaroon sa impyerno. Sapagkat sinasabi sa aklat ng Marcos 9:4, dooy hindi namamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi namamatay ang apoy. Kaya patunay dito na ang impyerno ay lugar ng kaparusahan at lugar ng pagdurusa. Ito ay tinatawag din na ikalawang kamatayan at kamatayan na pangwalang hanggan. Maliban sa impyerno, ang isa pang destinasyon na maaaring puntahan ng kaluluwa ng tao pagkatapos niyang mamatay dito sa lupa ay ang langit. Doon sa langit ay wala ng kamatayan, wala ng hirap, wala ng pagdurusa. Ang langit ang luklukan ng Panginoon na banal. At ito rin ang tinatawag natin na buhay na walang hanggan sapagkat dito po ay walang katapusan at dito po ay pang walang hanggan. At marahil po sa atin lahat ng tao dito sa mundo ay nag-aasam ng langit or buhay na walang hanggan. Ang isang tanong po sa atin, paano ba makakamit ang buhay na walang hanggan? At sinabi ng banal na kasulatan na habang ang tao ay nabubuhay pa sa mundong ibabaw, ay maaari niyang makamit ang buhay na walang hanggan. Sa aklat ng unang Juan 5:13, isinulat ko ito sa inyo upang inyong malaman na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Sa makatuwid ang buhay na walang hanggan ay maaari nating makamit habang tayo nabubuhay pa sa mundong ibabaw. Sapagkat habang tayo nabubuhay pa ay meron tayong pagkakataon na makilala natin si Kristo sa ating buhay at magkaroon ng tunay na relasyon sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Ayon sa aklat ng Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Sa unang bahagi ng talata na ating nabasa, ang kabayaran ng kasalanan ng tao sa Diyos ay kamatayan. Yan po ay nalipat sa atin ang pagkakasalan na yan mula sa ating mga ninuno kay Eva at kay Adan nang dahil po sa kanilang pagsuway sa Diyos. Nang dahil po dyan ay nakakaranas na ngayon ang tao ng kamatayang pisikal. At ang unang na-record sa Bible na namatay ay si Abel. Siya po ay namatay sa kamay ng kanyang kapatid na si Cain. At sinasabi din sa banal na kasulatan nang dahil sa pagkakasalan ng tao sa Diyos, siya po ay hiwalay sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ayon sa aklat ng Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos.
Ang salitang kaluwalhatian, ito po'y tumutukoy sa luklukan ng Diyos, ang langit. Tandaan po natin na ang Panginoong Diyos ay banal, tayo po bilang mga tao ay makasalanan. Heaven is a perfect place. Walang sinumang tao o kaluluwa ng tao na makakapasok sa langit ni may katiting na bahid ng kasalanan. Kaya sa madaling salita, man is hopeless before God. At walang sinumang tao na kayang dalhin ang kanyang kaluluwa sa langit. Ang kanyang mga gawa ay hindi sapat para dito. Ngunit sa kabila po nito mga minamahal ay nangibabaw pa din ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Ang Diyos ang gumawa at nagplano ng lahat upang ang kaluluwa ng tao ay makaabot sa kanyang kaluwalhatian at makamit ang buhay na walang hanggan at mabigyan ng pagkakataong manumbalik ang relasyon ng Diyos at ng tao habang nabubuhay pa sa mundong ibabaw. At sinasabi rin po sa aklat ng Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa uling bahagi po mga minamahal, sa talata ng Roma sa 23, ito po ang sinabi, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. At sa Juan 11:25, ang kausap ni Jesus po dito ay si Marta. Ang sabi ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. At ang sinumang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. Sa makatuwid mga minamahal, ang buhay na walang hanggan ay makakamit lamang kay Kristo Jesus sa kalakip ng pananampalataya sa Kanya. At sa ikalawang bahagi ng bidyong ito ay pag-uusapan din po natin kung paano ba tayo manampalataya kay Kristo Jesus. Sapagkat dito sa bidyong ating napanood ngayon ay napag-usapan po natin ang patungkol sa buhay na walang hanggan. At ating pong nalaman na ang buhay na walang hanggan ay makakamit lamang po natin sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Muli po maraming salamat sa inyong panonood at salamat din po sa pagkakataon na makapagbahagi sa inyo ng salita ng Diyos. Ingat po kayo palagi. God bless po.